Hindi ako naniniwala na siya ho ay binasbasan ng iglesia para babuyin ang KOJC. Hindi ako naniniwala doon. Kaya nga nananawagan tayo sa iglesia ni Cristo, ganito po ang ginagawa ng tao ninyo, nakakasira sa pangalan ninyo bilang isang iglesia. Kasi ginagalang po kayo ng mga taga KOJC, ginagalang po kayo ng mga Katoliko, pero itong isang membro ninyo na di umano ay membro ninyo at nagpapakilalang kasapi sa inyo, talagang binababoy na po ang ibang relihiyon. So sana, itiwalag nyo ito sa iglesia. Kasi kung hindi nyo itiwalag ho ito sa iglesia, para nyo na rin sinasabing okay lang sa amin ng ganyan. Di ba? So sana po, ako naniniwala ako. Naniniwala kasi may mga kakilala po tayo dyan. Naniniwala po ako na hindi ho kayo ganyan. At saka sila ho, hindi rin ho sila pabor sa mga ilang hakbangin ng gobyernong ito. Kaya hindi ho ito, ako naniniwala, hindi ho ito galaw na inutos ng iglesia kay Torre. Kaya lang, bilang kapatid ninyo sa pananampalataya, dapat to disiplinahin nyo ito. Diba? Dapat to ay disiplinahin nyo itong inyong membro. Banat Bay, nananawagan sa Iglesia ni Cristo na itiwalag daw po itong si General Torre. Dahil daw po sa pambababoy niya sa KOJC. Ang tanong, ano bang pambababoy yung ginawa ni General Torre sa KOJC? Banat Bay, ano yung ginawa ni General Torre na pambababoy sa KOJC na sinasabi mo? Pambababoy ba yung ginawa ni General Torre na ipatupad ang batas? Na hulihin ng mga kriminal? Tungkulin niya yan bilang alagad ng batas. Na hulihin ang mga taong masasama ang loob. May mga paglabag sa batas. Yan ang tungkulin niya. Trabaho niya yan. Ito, mga kababayan, alam niyo po, dapat pa nga magpasalamat po rito yung mga member ng KOJC kay General Torre. Alam niyo po kung bakit? Kung ibang general po ang nadistino dyan, malamang marami na po ang nasaktan dyan sa mga member ng KOJC. Yan po ang totoo. Kaya pasalamat kayo, si General Torre ang na-assign dyan. Dahil si General Torre naturuan ng tamang pag-ugali bilang tunay na Kristiyano. O kaya nga sa pagpapatupad niya ng batas dyan lagi niyang sinasabi sa kanyang mga tao na ipatupad ang maximum tolerance. Ayaw niya na may masasaktan sa mga tao dyan. O sa katunayan nga, mga kababayan, mayroon siya mga tao na pinakasuhan niya. Sinampan sila ng kaso ng PNP. Tauhan niya yan, ha? Bakit? Meron po kasing mga tauhan niya na 3 tao, 2 na nakapanakit sila ng member ng KOJC. Oh. Nagalit po si General Torre dahil ayaw niya na may masasaktan. Kaya ang ginawa niya, pinakasuhan niya po ito. May kaso po. Sinampahan ng kaso ng PNP, yung mga tauhan niya. Ha? Oh. Kaya pasalamat kayo si General Torre ang nandyan. Kung ibang general ang nasa dyan, itiyak, sigurado, maraming masasaktan sa mga membro nyo. O, si General Torre kasi, naturuan ng mga salita ng Diyos. Meron siyang pagpapalaga sa kanyang kapwa. O kahit na, lalo na bilang alagad ng batas,
Hindi niya inaabuso yung kanyang tungkulin. Sino ba yung nambaboy sa QGC? Ang totoong nambaboy sa QGC ay walang iba kundi si Kibuloy mismo. Alam mo kung bakit? Ito yung mga kasong isinampas sa kanya. Kabilang dito yung sex trafficking, money laundering, child trafficking, at marami pang ibang pang-aabuso sa mga kababaihan na membro niya. Kasama na dyan yung pagkikipagtalig sa kanya ng sapilitan o yung tinatawag nilang night duty. O, yan ang pambababoy. Binaboy mismo ni Kibuloy yung sarili niyang reliyon. O yan ang nambaboy sa sarili niyang reliyon, hindi si General Torre. Dahil si General Torre, tungkulin niya yan at trabaho niya yan. Nahulihin ng mga kriminal. Dahil kung hindi ito mahuli, baka marami pa itong mabiktima. At saka bakit pilit mong ikinukunik, kayong mga DDS vloggers, kinukunik nyo ang kanyang relihiyon? Ano ba ang kaugnayan ng relihiyon sa pagtupad ng tungkulin? Ano dahilan? Bakit ang inaano nyo ang kanyang relihiyon? Ito mga kababayan, kung halimbawa kaya nagkataon na ang hindi si General Torre ang na-assign dyan sa PRO 11 at nagkataong iba ang kanyang reliyon, babanggitin nyo kaya yung reliyon ng general na yun na nagpapatupad ng batas dyan? Hindi. Hindi nyo babanggitin. Kung wari, halimbawa, Katoliko rin. O yung ano na nagpatupad dyan. Hindi nyo sasabihin, Katoliko kasi ito eh. O kaya, ano kasi ito eh, born again kasi ito eh. O kaya Sabadista kasi ito eh. Kaya ganyan yan eh. Babanggitin nyo kaya ang reliyon ng general na nagpatupad ng batas dyan kung nagkataong hindi si General Torre ang na-assign dyan? Hindi siguro. Pero bakit ngayon, porket si General Torre ay kaanib sa INC, yun ang inaano ninyo. Hinaalungkat mo. Kayong mga DDS vloggers. Simple lang. Kaya inaano nyo yung kanyang reliyon. Gusto nyo panigan kayo ng Iglesia ni Cristo. Pasensya ka na, bayad bay. I stay banat bay. Ang Iglesia ni Cristo hindi ganyan. Ang Iglesia ni Cristo, ang pagkakalam ko, hindi pumapanig sa kasinungalingan. Hindi nakikialam sa gobyerno, sa pamamalakad. Pero ang Iglesia ni Cristo tumutulong kapag ka nangangailangan ang mamamayan, lalo na pagdating sa mga kalamidad. Mabilis pa sa alas 4. Ang tulong, ang lingap ng Iglesia ni Cristo nandun na bago ang gobyerno makano ng tulong. Ang Iglesia ni Cristo namimigay na ng tulong doon. Kaya hindi ko malaman dito sa mga DDS vloggers na to, pilit yung inuungkat ang reliyon ni General Torre. Para kampihan kayo ng Iglesia ni Cristo? To si Banat Bay. Pasensya ka na, bayad bay. Hindi ganyan ang Iglesia ni Cristo. Pagka napili ka ni Kibuloy sa night duty, isa pala itong pribilehiyo. O sabi ng mga membro, biro mo mga kababayan, pribilehiyo mo pa pala yung makatalik mo si Kibuloy na siya ang magbabakuna sa'yo. Grabe, tingnan mo, yan ang pambababoy. Siya ang tunay na baboy. Kaya wag mo sabihin na si General Torre ang nambaboy. Si Kibuloy ang nambaboy sa sarili niyang reliyon. O mga kababayan, hanggang sa muli po, hanggang dito lang po tayo. Hanggang sa muli pong pagkikita. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo.
At huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating po mga reaction video na ating pong i-upload dito. Dito po sa Nards TV 51.